Noong umaga ng May 16, 2008, ang malapit ng mag-14 anyos na si Arushi Talwar ay natagpo ang duguan at wala ng buhay sa loob ng kanyang kwarto sa bahay nila sa Jalvayo Vihar, Noida, India. Ginilitan siya ng lalamunan at lubhang napuruhan ang kanyang ulo. Ang live-in domestic helper ng pamilya na si Himraj Banjadi, edad 56, ay itinuring bilang ang pangunahing pinaghihinalaan sa karumal-dumal na pagtapos sa dalaga. Ngunit makalipas ng isang araw, si Himraj ay natagpo ang wala ng buhay sa terrace ng parehong flat. Ginilitan din ito ng liig at nagtamo ng mga sugat sa kanyang ulo. May mga sugat din siya sa kanyang katawan at nakalak ang pinto ng terrace mula sa loob. Kaya't ano nga ba ang tunay na nangyari? Tingnan po natin ngayon ang kakaibang misteryo ng kasong ito. Ang kaso ng pagtapos kina Arushi at Himraj ay malawak na kilala bilang isa sa mga pinaka-nakakalito at mahiwagang mga kaso sa buong mundo. Nang lumabas ang balita tungkol sa insidente, ang pinakamalaking tanong ay kung sino at bakit may tatapos kina Arushi at Himraj. Habang mas lumalalim ang pag-isisiyasat ng mga investigador sa kasong ito, parami ng parami ang mga bagong kwentong lumilitaw na nakaragdag sa intriga. Ipinanganak si Arushi noong May 24, 1994. Nag-aral siya sa isang pampublikong paaralan sa Delhi. Ang kanyang mga magulang ay sina Rajesh at Nupur na parehong mga dentista. Nagpapatakbo sila ng joint clinic kasama ang kanilang malalapit na mga kaibigan na sina Anita at ang asawa nito. Nag-hire si Rajesh ng isang katulong na nagngangalang Himraj na nakatira sa kanila at ginagawa ang lahat ng gawaing bahay kasama na ang pagluluto. Si Himraj ay may sariling silid sa bahay ng pamilyang Talwar. Noong May 15, 2008, sinundo si Arushi ng kanyang inang si Nupur mula sa paaralan nito, bandang 1:30 ng hapon. Pagkatapos ng tanghalian, umalis si Nupur patungo sa ibang ospital kung saan siya ay nagtatrabaho mula 4 p.m. hanggang 7 p.m. Si Arushi ngayon ay nag-iisa sa bahay, kasama ang kanilang katulong na si Himraj. Bandang 7:30 ng gabi, umuwi na ang kanyang ina. Si Rajesh naman at ang kanyang driver ay nakauwi bandang 9:30 ng gabi. Ibinaba ng driver si Rajesh sa bahay nito at ipinarada ang kotse sa malapit. Dahil ang bahay nila ay walang parking space, kaya kadalasan ay pinaparada ng driver ang sasakyan sa lugar ng kanyang mga biyanan. Sa eksaktong 9:40 p.m., bumalik ang driver para ibigay ang susi kay Rajesh at naaalala niyang nakita niya si Arushi at ang nanay nito sa hapagkainan, habang si Himraj ay naghahain ng hapunan at si Rajesh ay nakatayo malapit sa kwarto. Ito ang huling pagkakataon na nakita ng sino mang tagalabas si Arushi ng buhay. Sa pagitan ng 10 p.m. at 11 p.m., tapos na si Arushi ng hapunan at naghanda na para matulog. Pumasok ang kanyang mga magulang sa kanyang silid at binigyan siya ng Sony digital camera. Sinasabi na ang ina ni Arushi ay binili ito bilang isang maagang regalo para sa kaarawan ng anak sa May 24. Pagkatapos kumuha ng ilang mga larawan gamit ang kamera, ang kanyang mga magulang ay lumabas na papunta sa kanilang sariling silid. Bandang 11 p.m., kiniling ni Rajesh sa kanyang asawang si Nupur na i-on ang wifi router na matatagpuan sa kwarto ni Arushi. Nang i-on ni Nupur ang router, napansin niya si Arushi na nagbabasa ng libro. Pagkatapos i-on ang router, bumalik si Nupur sa kanilang kwarto. Sa panahong ito, nakatanggap si Rajesh ng isang tawag sa telepono na kanya namang sinakot. In-access niya rin ang stock market at sinusuri ang kanyang mga emails sa kanyang laptop. Ang mga talaan ng paggamit ng internet ay nagpapakita na ang huling email ay ipinadala noong 11:41 p.m. Pagkahating gabi, sinubukang tawagan si Arushi ng kanyang kaibigan ng paulit-ulit, ngunit hindi siya makontak. Huling nag-ring ang kanyang cellphone mga 9:10 ng gabi. Pagkatapos noon, hindi na tumakontak. Sinusubukan ng nasabing kaibigan na tawagan ang landline ng bahay, ngunit walang sumasagot. Kaya nagpadala na lang siya ng mensahe sa cellphone ni Arushi. Ipinapakita ng router ang paggamit ng internet
hanggang 12:08 ng madaling araw. Iminumungkahing ginamit ito ni Rajesh hanggang sa mga oras na yon. Gayunpaman, ang nangyari sa pagitan ng oras na yon hanggang 6:01 ng umaga ay nananatiling isang misteryo. Ang layout ng apartment ay may kasamang 3 silid tulukan. Ang silid ni Himraj sa harap na sinundan ng hallway, tapos kwarto ni Arushi, at ang panghuli ay ang silid ng kanyang mga magulang. Ang pasukan sa bahay ay may 3 gate. Una ay may grilled gate, tapos isa pang grilled gate, at panghuli ay isang kahoy na pinto. Ang isang mahalagang detalye ay na ang isang tao ay maaaring pumasok o lumabas ng bahay sa pamamagitan ng silid ni Himraj nang hindi ginagamit ang iba pang 2 pintuan. Noong May 16, 2008, dumating sa bahay ang isa pa nilang kasambahay. 8 araw pa lamang itong nagtatrabaho sa bahay ng pamilyang Talwar. Matapos mag-doorbell ng 3 beses, sumagot si Nupur at nagtanong kung bakit hindi binuksan ni Himraj ang gate. Sumagot ang kasambahay na wala siya sa bahay at ngayon lang siya dumating, kaya hindi niya alam. Sinabi ni Nupur na baka nailak ni Himraj ang pinto at lumabas para bumili ng gatas. Saka sinabi sa kasambahay na maghintay na lang sa labas hanggang sa dumating si Himraj. Sumagot naman ito na kung paano kung matatagalan pa si Himraj. Kaya hiniling niya na lang sa kanyang among si Nupur na ipahiram na lang sa kanya ang spare case para siya na lang ang magbukas. Sumang-ayon naman si Nupur at sinabihan ang kasambahay na tumayo sa harap ng bintana at ihahagis niya ang susi. Sa panahong ito, tinawagan ng kasambahay na to si Himraj. Nag-ring ang cellphone ni Himraj, ngunit agad din kinansel ang tawag, kaya muli niya tong tinawagan. Pero sa pagkakataong ito, naka-off na ang cellphone ni Himraj. Pagkatapos ay sinabihan ni Nupur ang kasambahay upang tingnan baka hindi na ilak ni Himraj ang gate, at kung hindi nga nakalak, maaari na siyang pumasok na lang. Sagot nito, paano naman kung nakalak, kaya mas maiging ipahiram na lang umano sa kanya ang susi para siya na lang ang magbukas at nang makapasok na rin siya. Kaya naman inihagis na sa kanya ni Nupur ang susi. Sa panahong ito, nagising si Rajesh at napansin ang isang bote ng whiskey ginamit sa mesa at nagtanong sa kanyang asawa kung sino ang naglagay nito doon. Sa sandaling yon, tumunog ang alarm ni Arushi, kaya dumiretso ang mag-asawa sa kwarto ng anak. Ang pinto ng kwarto ni Arushi ay may automatic locking system na naglalak kapag maisara. Maaari itong buksan mula sa loob, ngunit nangangailangan ng susi mula sa labas. Pero ngayon bukas na ang pinto, hindi isinarado. Sa loob natagpuan nila ang kanilang anak na naliligo sa sarili nitong dugo. May hiwa sa kanyang lalamunan at malubhang nasugatan ang kanyang ulo. Samantala, itinulak ng kasambahay ang unang gate. Bumukas ito, ibig sabihin, hindi ito nakalak. Ang ikalawang pinto ay nakasara lang pero hindi rin nakalak. Pagpasok sa loob, narinig ng kasambahay ang pag-iyak ng mag-asawa. Sa loob, nalaman niyang wala na ang dalagang si Arushi. Naaalala niyang nakitang umiiyak ng husto si Rajesh at si Nupur ay nakatitig sa katawan ng anak sa sobrang takot. Sinabi ni Rajesh sa kasambahay na si Himraj ang may gawa nun sa kanilang anak. Mabilis na ipinaalam ng kasambahay ang insidenteng ito sa mga kapitbahay. Mahigit 20 katao ang pumunta para makita ang pinangyarihan ng krimen na nakagambala sa susunod na pagsisiyasat. Dumating ang mga pulis bandang 7:30 ng umaga matapos ipaalam sa kanila ang insidente. Sa oras na yon, maraming mga ebidensya ang nawasak dahil sa mga kapitbahay na namamalagi sa pinangyarihan ng krimen. Bukod dito, ipinaalam din sa media ang pangyayari at ang media personnel ay pumasok din sa crime scene. Dahil dito, sinabi ng pulisya na maraming piraso ng ebidensya ng DNA ang ginawang walang saysay. Binanggit din nila na higit sa 20 fingerprints na nakuha sa pinangyarihan ay wala ring silbi. Ang pinakamalaking ikinagulat sa kaso ay nang napansin ng maraming tao ang mga mansya ng dugo sa hagdan na papuntang terrace, pati na rin ang mga dugo ang bakas ng paa. Nang ipaalam nila to kay Rajesh ay mabilis itong pumasok sa loob ng kanyang silid. Ang pinto ng beranda ay nakalak mula sa loob. Nang tanungin kung nasaan ang mga susi,
Sinabi ni Rajesh na nawala niya umano ang mga ito, kaya hindi napasok ng pulisya ang beranda. Kinabukasan, May 17, sinira na ng mga pulis ang lock ng beranda at sa wakas ay nakapasok sila sa loob. Nakakagulat ang nalaman ng mga pulis doon. Natagpuan nila ang wala ng buhay at ang aagnas na katawan ni Hemraj na may tama sa ulo na ginilitan din ng lalamunan. Ang pagkakahanap na ito ay nagbago ng lahat tungkol sa kaso. Dahil sa nakakagulat na development na ito, ang kaso ay inilipat mula sa Uttar Pradesh Police patungo sa CBI. Noong December 2010, isang pulong ang ginanap ng CBI. Ang dahilan ng pagpupulong na ito ay ang hindi nalutas na kaso ng karumaldumal na pagtapos sa dalagang si Arushi Talwar at 56 years old na si Hemraj na 2 taon nang nakabinbin. Ibinahagi ni A.J. Cowell na namumuno sa pinakabagong pangkat ng pagsisiyasat para sa kasong ito ang mga resulta ng kanyang pagsisiyasat sa iba pang mga opisyal na naroroon sa pulong. Ayon sa kanyang investigasyon, ang salarin ay walang iba kundi ang ama ni Arushi na si Rajesh Talwar. Ayon sa kanya, noong gabi ng May 15, 2008, nakita ni Rajesh ang kanyang anak na babae at ang kasambahay na si Hemraj sa isang hindi kanais-nais na posisyon sa silid ni Arushi. Nagalit si Rajesh ng husto at kumuha ng golf club mula sa kanyang golf set na nakalagay sa sala. Pagkatapos ay pumasok siya sa silid ng anak at sinimulang paghahampasin si Hemraj sa ulo gamit ang golf club. Sa panahong ito, aksidenteng natamaan din ng golf club ang ulo ni Arushi. Sa sandaling yon, ang kanyang asawang si Nupur na natutulog sa katabing kwarto ay nagising at pumasok sa silid ni Arushi. Nakita niya ang katawan ni Hemraj na nakahiga sa gilid ng kama at si Rajesh ay ginigilitan ang kanilang anak na si Arushi gamit ang isang surgical blade. Nagulat si Nupur, ngunit nang ipaliwanag sa kanya ng asawa ang buong sitwasyon, sinuportahan niya ito. Pagkatapos ay sinimulan nilang pagtakpan ang pinangyarihan ng krimen. Pinunasan nila ang lahat ng fingerprints at itinapon ang surgical blade. Ayon sa investigating officer, pagkatapos nito, umupo si Rajesh at uminom ng whiskey. Kinaumagahan nilak ni Nupur ang pinakalabas na pinto at nagpanggap sa harap ng kanilang katulong na si Bharati Mandal na binawian ni Hemraj ng buhay si Arushi sa katumakas. Ayon kay A.J. Cowell, masinsinang pinlano ng mag-asawa ang lahat, ngunit hindi nila inaasahan na makikita ng mga pulis ang bangkay ni Hemraj na itinago ni Rajesh sa ilalim ng cooler grill sa terrace. Ayon kay A.J. Cowell, si Rajesh ay isang walang awang tumatapos ng tao at gusto niyang magsampa ng charge sheet laban dito sa kasong ito. Gayunpaman, pinigilan siya ng mga miyembro ng CBI na naroroon, kasama si Arun Kumar na magsampa ng kaso. Ang dahilan kung bakit siya pinigilan ng mga miyembro ng CBI ay ang kakulangan ng ebidensya. Ang lie detector ni Rajesh at Nupur Talwar at ang mga pagsusuri sa narko ay walang ibinunyag na kahit ano na maaaring maglagay ng hinala sa kanila. Walang bakas ng dugo sa golf club at wala sa kanila ang mukhang kahina-hinala. Gayunpaman, may ibang dahilan si Arun Kumar sa pagpapahinto kay A.J. Cowell. Ayon sa kanya, ibang tao ang responsable. Si Arun Kumar ang opisyal na nag-iimbestiga sa kaso bago ibinigay kay A.J. Cowell. Iniharap kay Arun Kumar ang kaso noong May 31, 2008 pagkatapos ng orihinal na investigasyon ng mga otoridad upang kumpirmahin ang mga teorya ng pulisya. Nang matanggap ni Arun ang kaso, inaresto na ng pulisya si Rajesh Talwar dahil naniniwala sila na siya ang tunay na salarin. Ang teorya ng pulisya ay katulad ng kay A.J. Cowell. Ang kaibahan lang ay dahil ayon sa pulisya, si Rajesh Talwar ay hindi kaagad pinaghahampas si Hemraj ng golf club pagkatapos niyang maabutan si Hemraj at ang kanyang anak sa isang hindi kanais-nais na posisyon noong gabing yon. Sa halip ay dinala niya muna si Hemraj sa terrace, sinabing gusto niya itong makausap. Sa terrace, nawalan ng malay si Hemraj gawa ng isang mabigat na bagay na inihampas sa kanyang ulo ni Rajesh at pagkatapos ay ginilitan niya ito gamit ang matalas na bagay. Saka siya bumaba, uminom ng whiskey at sa kalasingan at galit, pumunta siya sa silid ni Arushi at nilaslas din ang lalamunan ng anak gamit ang matalas na bagay.
Kinaumagahan upang pakialaman ang ebidensya, tinipon niya ang kanyang mga kapitbahay sa halip na tumawag kaagad ng pulisya pagkatapos na matagpuang wala ng buhay at naliligo sa sarili nitong dugo ang kanilang anak. Ito ay upang magkaroon ng maraming mga bakas ng paa at mga fingerprints sa loob ng bahay. Upang muling kumpirmahin ang teorya ng pulisya, unang nagsagawa ng lie detector at narcotest si Arun Kumar sa mag-asawang Nupur at Rajesh Talwar na hindi nagbigay ng anumang ebidensya ng kanilang pagkakasangkot sa krimen. Isang malaking tanong ay kung paanong may nakapasok sa bahay ng pamilya at nilaslas ang lalamunan ng kanilang anak nang hindi nila namamalayan. Ipinaliwanag ni Rajesh at Nupur na ang kanilang AC ay hindi gumagana at napakaingay, kaya wala silang marinig mula sa labas ng kanilang silid. Isang sound test ang isinagawa sa kanilang kwarto kung saan lumabas na dahil sa hindi gumaganang AC walang naririnig na tunog mula sa labas ng silid ng mag-asawa. Ngunit ang karagdagang pagsisiyasat ay nagsiwalat na walang mga palatandaan ng sapilitang pagpasok sa apartment ng pamilya na humantong sa isang palatandaan ng circumstantial evidence laban sa mag-asawa. Pagkatapos ay muling nag-imbestiga si Arun Kumar sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga larawan ng silid ni Hemraj kung saan niya napansin ang 3 depresyon sa sahig. Saka ay hinuli ng kanyang kupunan sina Krishna, Raj Kumar at Shambhu Mundal para sa pagsusulit sa psikolohikal at narko. Si Krishna na nagtatrabaho sa klinika ni Rajesh Talwar ang nagsabi sa pulisya tungkol sa relasyon ni Hemraj at Arushi at tungkol na rin sa pakikiapid ni Rajesh. Nang marinig ang ipinagtapat ni Krishna sa kanyang narcotest, napatayo ang balahibo ni Arun Kumar. Sinabi ni Krishna na nagtayo si Hemraj ng bagong bahay sa Nepal at nagdiwang silang 4 sa kwarto nito nung gabi ng insidente. Si Raj Kumar na may gusto kay Arushi ay pumunta sa silid ng dalaga na lasing na lasing. Sinundan siya ni Krishna at ni Mundal. Sinubukan ni Raj Kumar na halayin si Arushi at bago makasigaw ang dalaga, ay hinampas na ito ni Krishna ng kukri na kutsilyo sa ulo. At pagkatapos ay nilaslas ang kanyang lalamunan gamit ang parihong kutsilyo. Dahil sa saksi si Hemraj sa pagtapos sa dalaga, dinala nila ito sa terrace kung saan nila iniligpit sa pamamagitan ng paglaslas din ng kanyang lalamunan gamit ang parihong kutsilyo at inilagay ang wala ng buhay na katawan nito sa cooler grill upang itago. Ang mga narcotest kay Raj Kumar at Shambhu Mundal ay nagsiwalat ng mga katulad na kwento. Hinalughog ng kapulisan ang bahay ni Krishna at natagpuan doon ang isang punda ng unan mula sa silid ni Arushi at isang kukri. Pinalaya ng pangkat si Rajesh Talwar at inaresto sina Krishna, Raj Kumar at Shambhu Mundal. Gayunpaman may mga problema sa teoryang ito. Una, ang mga pagsusulit sa narko ay hindi tinatanggap sa korte. Kaya't ang mga pag-amin ni Krishna at Raj Kumar ay hindi maituturing na konkretong ebidensya. Pangalawa, sinabi ng pamilya ni Krishna na siya ay nasa kanyang silid sa oras ng insidente. Isang pahayag na pinatunayan ng amo ni Raj Kumar, pati na rin ng mga amo ni Shambhu Mundal. Pangatlo, ang kukring natagpuan sa silid ni Krishna ay walang bakas ng dugo ng tao. Nang sinubukan ni Arun Kumar na magsampa ng charge sheet, ito ay tinanggihan sa mga batayan na ang mga impormasyon ay hindi nakuha sa pamamagitan ng tamang paraan. At may mga paratang na si Shambhu Mundal ay pinilit na pinaamin sa pamamagitan ng pambubugbog. Dahil walang konkretong patunay upang suportahan ang mga teorya ng parehong pangkat ng pagsisiyasat, ang karaniwang pinagkasunduan sa pulong ng CBI ay maghain ng closure report sa halip na charge sheet. February 9, 2011, ginawang charge sheet ng mahistrado na si Preeti Singh ang closure report ng CBI at muling pinatawag sina Rajesh at Nupur. Naghain naman sina Rajesh at Nupur ng mga petisyon laban sa mga desisyong ito sa mataas na hukumang Allahabad at sa Korte Suprema na parehong tinanggihan. May 11, 2013, nagsimula ang paglilitis kina Rajesh at Nupur at noong November 25, 2013, hinatulan sila ng isang espesyal na korte ng CBI na guilty sa pagtapos kina Arushi at Hemraj. Sila ay hinatulan ng pagtapos ng buhay, pagsira ng ebidensya
panlilin lang sa pagsisiyasat at paghahain ng huwad na FIR at sinintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong noong November 26. Gayunpaman noong January 2014, hinamon ni Rajesh at Nupur ang desisyong ito sa mataas na hukuman ng Allahabad. At noong October 12, 2017, pinawalang sala ang mag-asawa ng mataas na hukuman sa lahat ng mga kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang kasong ito ay naging isa sa mga walang nakalutas at sina Arushi at Himraj ay hindi nakatanggap ng hustisya magpahanggang ngayon. Ano po ang palagay niyo sa kasong ito? Sino ang tumapos kina Arushi at Himraj? Mangyari pong ibahagi ang inyong mga opinyon sa comment section sa ibaba. At huwag pong kalimutang mag-like at mag-subscribe kung hindi niyo pa po nagagawa. At pakipindot na rin po ng notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod pang kasong tulad nito. At sa muli, salamat po sa panonood. Mag-ingat po tayong lahat.